Magandang araw sa inyo mga ka-fire out. Balik karugtong ito ng nauna kong video na sabi ng iba, bumbero lang daw kami. So ito na po ang kasunod. Oo, bumbero kami. At heto naman ang pangalawa sa aming tungkulin. Ang pag-apula ng sunog o ang tinatawag naming fire suppression. Dito na namin sinasagawa ang aktual na firefighting operation na kung saan meron kaming sinusunod na proseso kung paano ito isasagawa. Sa pamamagitan ng 10 phases of firefighting operation na siyang nagsisilbi naming gabay. Una na dyan ay ang pre-fire planning. Ito ay ang pag-gather ng mga information na kinakailangan bago magkaroon ng sunog sa isang lugar. Pangalawa ay ang size up. Ito naman ay ang mental evaluation ng ground commander para ma-determine at ma-evaluate ang course of action na isasagawa para ma-accomplish ang mission. Ang size up ay hindi nagtatapos sa isa lang, kundi nahahati ito sa tatlong parte. Ang pre-alarm size up, response size up, at ang fireground size up. Pangatlo naman ay ang rescue. Ito ay ang pagsasalba sa buhay ng mga maaaring maging biktima ng sunog. Pang-apat ay ang cover exposure. Ginagawa ito upang ma-prevent ang pagkalat ng apoy sa mga bahay o gusali na di pa naabot ng sunog sa pamamagitan ng pagpapuga ng tubig sa mga exposed o kalapit na gusali ng nasusunog na building. Panglima ay ang confinement. Ito ay ang pagkokontrol ng pagkalat ng apoy sa iba pang bahagi ng nasusunog na gusali. Kino-confine na ito hanggat maaari para din na ito kumalat pa. Pang-anim naman ay ang ventilation. Gumagawa kami ng paraan para ma-displace ang may init at makapal na usok sa loob ng nasusunog na gusali sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga openings na maaaring labasan ng mga usok na ito. Pang-pito naman ay ang extinguishment. Ito na po ang tuluyang paghahanap at pag-aapula ng pinaka-main source ng sunog at merong tatlong uri ang extinguishment. Una na dyan ay ang direct attack. Pangalawa ay ang indirect attack at ang pangatlo naman ay ang combination attack. Pangwalo naman ay ang salvage. During firefighting operation, iniingatan at sinasalba din po namin ang mahalagang kagamitan o mga bagay na sadyang importante o may value sa isang nasusunog na gusali. Pangsyam naman po ay ang overhauling. Ito ay ang proseso na kung saan sinisigurado namin na apulado na ang apoy at hindi na ito sisilyag muli o magre-rekindle. Kasama na dito ang pag-preserve ng mga physical evidence para sa pagsasagawa ng fire investigation. Ang panghuli naman po upang sampo sa aming 10 phases of firefighting operation ay ang tinatawag naming post-fire analysis. Ito ay ang cooperative discussion ng firefighting team upang malaman ang naging resulta during the operation. At dito na din na itatanong ang what went right, what went wrong, and what needs to be improved. Upang magkaroon man muli ng ganung uri ng sakuna ay mas lalo pang mapagbubuti ang firefighting operation ng buong firefighting team. At oo, bumbero kami. Hindi kami umaatake sa sunog ng basta-basta lang. Dahil hindi kami bumbero lang. Ingat!